na po sa kanya. Wala na tayong saksi dyan sa isinusumbong mo. Kasi kailangan sa sumbong, may saksi. Bali, may isa pong dating nag-aaral ng pagkamanggagawa na nakadalo na po sa kanya. Nandito po si Sis Minerva Rosana. Ay, nandito po si Sis Jo Marie Reyes, yung kasalukuyang nag-aaral po ng pagkamanggagawa. Sige po, nasaan yung witness natin? Lahat po ng mga binanggit na pangalan, kung nandyan kayo or nasa lokal man kayo, baka po pwedeng kumonekta kayo dito sa Apalit para sa ikaliliwanag po ng pinag-uusapan ngayon. Sige po, kapatid. Sige, ano ang na-witness mo? Sa akin po kasi, yung kay Brad po kasi, Sinong Brad ang tinutukoy mo? Si Brad yung nagsusumbong? opo, Ano ang masasabi mo? may negative po kasi siyang, parang negative background po. Na para pong may galit po siya kay Brad Ken. Meron po siyang saman loob po. Bakit siya magkakaroon ng sama ng loob? Kasi po, alam ko po kasi yung pamilya niya po, mga inactive na po. So, bali, sinabihan niya po si Brad Ken na, ano bang tawag po dun? Mapangtungayaw daw po si Brad Ken. May sinabi po siyang, masama po yung loob niya kay Brad Ken kasi may, basta po marami po kasing tinulong si Brad Ken sa kanyang pamilya. Tapos meron pong time na parang... Ay, kapatid, nag-aaral ka bang manggagawa? Opo. Salita ka lang ng totoo, Opo. Hindi ko interes yung sama ng loob ng kahit na sino, kung kasino. Ang interes ko, totoo ba yung sinasabi niya na meron kayong Bible study? Parang Bible Expo? Hindi naman po ba, meron po sa yung mga naakay po hindi naman po naakay, parang yung naging isa po sa... Sumagot ka sa tinatanong ko. Yung tinatanong ko ang sagutin mo, Sis Luz, naintindihan mo ba ako? Opo, tinatanong sa'yo, totoo ba yung sinasabi ng kapatid na nagsumbong na meron siyang ginagawa, ino-organize na parang Bible study o Bible sharing na umattend ka? Totoo ba yon? Meron po. Saan? O kadalas yun? Lang po, isang beses lang po sa isang buwan po. Minsan, ayun po. Pa ba diyang iba, Sis Luz? Sino pa po ang ibang Sige. Magandang gabi po, Brad Eli. Kinakabato, first time. Ang nasaksihan ko po, Brad Eli, last year po kasi, September po yun, naaya kasi ako ng isang kapatid, dyan sa unit niya po, PNK po yun break time. Akala ko po, kasi nagpapakain po siya dyan. Habang kumakain, siyempre, napasama kasi po ako. Kasama ko yung mga classmate ko din. At that time po kasi nagle-level 2 din po ako noon. Nahinto lang kasi po ako. So, yun, nakita ko po, nagpapabuklat siya ng Bible. Binabasa niya yung bawat lumalabas sa bibig niya, may nilalabas po siyang sitas, papabasa sa kapatid. Ganun po siya. Tapos one time din po, napasama din ako dun sa Kogyo na sinasabi nila. Kasi sabi ng kapatid, tignan mo lang, mag-observe ka lang kung ano masasabi mo. Sabi po kasi, ano ba pagkakatipon niyan? Sabi ko po, Brad Eli. So, pumunta po ako. That time po, free time naman ako. Wala akong lakad. Pumunta po ako dun sa Kogyo po. Iyon po, halos, maghapon yung paksa, break time lang, lunch, tsaka merienda. Yun lang po ang pahinga. Napansin ko po na may nangyayaring paksa. Ganun po, Brad Eli. Yun lang po, Brad Eli, ang nangyari po na nasaksihan ko. So, ang nasaksihan mo, dalawa. Opo. Sa unit niya po. Tapos, dun sa place na pinagkakatipunan nila. Ano ang pinag-uusapan nyo? Ano tinuturo sa narinig mo? Yung time na po nung Brad Eli,
halos di ko rin po kasi pinapapakinggan yung sinasabi niya kasi nagtataka na lang ako para bang feeling ko kakaiba ko doon kasi bakit ganito may pagkakatipon. Nag-o-observe na lang po ako. Tapos bigla na nga lang ko tinawag na, Sis Minerva, Bakit ganon? Meron ka palang naramdaman na parang kakaiba, hindi kayo kumikibo. na parang nabigla lang po ako, Brad Eli, kasi first time lang nangyari sa akin yung paano ko to umpisan o parang nag-antay lang po ako, Brad Eli, ng pagkakataon kung kailan ko isasabihin. Kasi hindi ko po alam yung nangyayari po sa akin mga ganito. Meron tayong sislus, meron tayong prima facie, dalawa na yung witness. Opo, Brad Eli. O, dapat malaman natin yung intention ngayon ng gumagawa noon, sislus. Opo, yan. Sige, tanungin natin yung sa kapatid. Bakit totoo ba yun? Bakit mo ginagawa yon, kapatid, na nagkakaroon kayo ng ganong gathering, tapos ikaw ang nagtuturo, parang ikaw ang nagtuturo sa kanila? Bakit? Gusto ko po una malaman na hindi po ganyan ang talagang sitwasyon. Bilang isang kaanib sa Iglesia ng Diyos, yan po ang naging tanging paraan ko po na makaakay ng kapatid. Alam niyo po, maski pagtanong niyo kanino man sa kanila, wala ako ni isang kusing na sinamantal sila. Hindi ko po sila ginawa ng Galacia 4:17 na pinagmalasakitan sila upang ihiwalay sila para ako pagmalasakitan. Hindi ko po ginawa sa kanila yan. Itong pamilya nila Bembol Kayas, malaki tinulong ko po dyan. May tampo lang po sa akin yan. Alam mo kapatid, ganito, Una, hindi naman dahil sa hindi ka nang hihingi, maganda na intention mo. Tama po. Yung si Karas, hindi naman nang hihingi yun nagpapautang yun, nagbibigay yun. Pero lumitaw, bandang huli, inihiwalay niya yung mga kapatid sa gawain. Kaya ano motibo mo? Ba't kailangan kang umakay ng kapatid? Kulang ba ang aming pag-akay sa kapatid? Ano ang ideya mo? Saan ka kumuha ng karapatan? Hindi po ganyan ang ibig ko sabihin, kapatid na Eli. Ako po ang naging kasangkapan ng Diyos, kaya naakay po pamilya nila Jo Marie. Dito po yung tatay niya. Parang isang pangkaraniwang na membro lang po na umaakay sa kapwa, kapatid. Ilang lang po ang... Saan ka kumuha ng karapatang mag-organize ng pagkakatipon at ikaw ay magturo? Hindi mo ba alam na maselan yung pagtuturo? Na maaaring makapagturo ka ng mali? Kanino ka kumuha ng permiso para mag-organize ng mga pagkakatipon? Hindi po yun nagtuturo po na parang manggagawa po. Kasi, Brother Eli, sa Antipolo, maski tanong niyo po siya, naging kasangkapan po ako ng Diyos, kaya naanib po sila. Ang ginagawa ko po, tinitignan ko sila once isang buwan, pinupuntahan ko po siya, kinakamusta ko po. Siyempre, nakatira po ako sa San Juan, pumupunta ako sa Antipolo. Pas sinasabi ko po, alika, kinakamusta ko po yung mga akay ko. Yung parang di naman kiniklaim ko akay po ng Diyos yan. Kamusta na po kalagayan nyo? Sa paraan po niyan, siyempre, pag halimbawa may napapag-usapan po kami, nagbubuklat po kami ng Biblia. Yun ang po pinakabatayin, parang tinitignan ko, kamusta na po kayo? Kapatid, mayroon po dito sandali lang, Brad Kent? Opo. Opo. Hindi ba kayo dati ay nag-aral ng pagmamanggagawa? Pero hindi po kayo tumuloy? Opo. Opo, ngayon, hindi kayo tumuloy sa pag-aaral ng pagmamanggagawa. Bakit ninyo naman ginawa ngayon yung parang ganyan na nag-organize kayo ng pagkakatipon? Kasi iba ang dating puno na pag nag-organize ka na ng pagkakatipon. Saka bakit meron kayong pinapabasa? Paano pinababasa ninyo ng kasi- kapatid? Pinagbabasa ninyo? Ganun po ba? Parang yung may tagabasa kayo? Ganun po? Hindi naman po talaga yun na yun yung parang paraan, halimbawa, kinakamusta ko sila, tapos siyempre, naging kasangkapan po ako ng Diyos,
pag meron po sila tinatanong na halimbawa mga suliranin, siyempre, base po sa natutunan ko po kila kapatid na Elit, kapatid na Daniel, ay binabase yung sikap ko po mabasa kaysa po na magsalita po ko sa sarili Yun ko. pong sinasabi ninyo na nag-organize kayo para kumustahin nyo sila. Hindi ba ninyo sila makukumusta kung hindi kayo mag-organize na ganong parang gathering na may pagkakatipon? Kasi po iba ang labas pagka nag-organize ka nung isang parang pagkakatipon na ganon. Parang ang dating nun Alawili, Santiago po yun eh. Hindi po ganyan. Kasi iba-ibang lugar po sila nakatira. Kung halimbawa kakamustahin ko po isa-isa sila, na medyo mahirap po. Ang ginawa ko po, sabi ko makita na lang po tayo sa bahay ni kapatid na Cornelio, konting salo-salo, mag-usap-usap tayo, kakamustahin ko yung pananampalataya nila. Kapatid, Opo. Kung nagkamali po ako, yung po gaya nung paulit-ulit nyo sinasabi na kayo ang naging kasangkapan ng Diyos para sa kanila. Kasi po, ako hindi ko masasabi po yung ganun. Kasi ako naniniwala, ako ang kasangkapan lang ng Diyos sa atin para matayo po ay maanib ng ganito at makakilala ng katotohanan, si kapatid na Eli. Pero para sasabihin ninyo na kayo ang naging kasangkapan ng Diyos, para maanib sila doon sa mga sunod-sunod na mga tao na yon, hindi ko po alam kung anong sasabihin. Pero parang hindi ko po mahirap pong tanggapin na ganon. O hindi ko kayo ma-offend, hindi ko kayo parang minamaliit. Pero ganon po mahirap, parang hindi ko masabi na alam ko kasi ang kasangkapan ng Diyos para sa atin, si kapatid na Eli. Kaya kami naanib, kaya naanib ang mga kapatid, dahil si kapatid na Eli ang kasangkapan ng Diyos. Hindi ba mali na sabihin ninyo na kayo ang kasangkapan ng Diyos para sa maanib sila? Mali lang po siguro ang pagsabi ko po, parang laging kasangkapan po ako ng Diyos para mailapit kila kapatid na Eli. Kasi dinala ko, parang yung pag-akay po pa sa doktrina, parang ganyan po. Ang laging malit na paraan ako na nadala ko po sila sa doktrina para makapakinig sila at maanib po sila sa samaan. Mali lang po siguro siya ang naisbigkas ng bibig ko. Bilang katulad isang pangkaraniwang na membro na nakaanyaya na... Sandali lang po Ganyan Sandali lang po. Kasi may ginamit po kayong talata kanina, yung unang Korinto 4:15. 17 po. 4? 17. 17. Pero basahin natin yung 4:15, ho. Hindi Basahin ko po natin. nagamit yung 4:15, 4:17 Opo, 4:17. Pero babasahin ko po itong 4:15. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi po ba naintindihan natin dito yung sinasabi ni San Pablo, na bagaman magkaroon tayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, wala kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo. Singular lang po, si San Pablo lang po ang nagsabi nito o parang pwedeng karapat-dapat dito na sinasabi niya, sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo ang buong iglesia. Hindi po marami ang kasangkapan para sa mga anak sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Isa lang. Kagaya ni San Pablo, isa lang ang kasangkapan na para maipanganak tayong lahat sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yung leader po ang kasangkapan, hindi tayo. Ang ibig sabihin ko po, yung parang isang membro na nakianyaya sa doktrina po, laging kasangkapan po ako. Yun ang patawad po, mali lang po ang nasabi ko po. At wala po akong masamang intention. Katulad po, binanggit niya po, matagal na po ko sila kilala. Batid po ang Diyos. Wala akong masamang intention. Parang naging approach ko lang po yun na makanyaya ng tao sa doktrina. Dinala ko rin naman po sila sa doktrina natin. Dinala ko naman po sa iglesia ng Kapatid, Diyos. may tanong ko lang po. Opo. Bakit kayo huminto sa pagmamanggagawa?
nakita ko po